May nag-interview kay Janice. Hello po sir, magandang hapon po. Asawa niya. Kayo po pala asawa niya sir, ano pangalan niyo sir? Mama, Tasyong. Mama Tasyong, tinatanong kayo. Ano daw pangalan niyo? Ano sa Janice kaya kay Janice? May nag-message po kasi sa amin sir, na humingi sila ng tulong. Ako po si Daddy Frankie. Ginukuha sa akin, ginulong dito, asawa ko yan. Ako ang nagpapagamot, ako ang nagpapagamot dati. Wala nang gastos ako, ano nang gagastos. Ganun ang ginagawa nila. Tapos ako, kinulang nila dito. Ano po? Ako ang nagagastos dyan, pagpapagamot sa kanya noon. Opo, tapos? Teka, medyo lutang din si tatay ah. Hindi ko maintindihan. No? Hindi ka naman tinatanong kung sino yung gumagastos. Ang tinatanong pangalan mo. Oh, bakit lutang itong matandang ito? Kanino tatay ito? Ha? Alam mo, umpisa pa lang nagigigil na ako sa'yo eh. Sa totoo lang. Maling na. Tapos, kinulong dito, ginawa ng bahay. Kinuha sa akin. Kinuha sa inyo. Oo. Wala naman ang pagpapagamot, ako naman ang ano. Pero ano nangyari, ba't naggaganyan siya ulit? Siyempre. Pinapagamot mo pala, ano nangyari? Ba't nagkaganyan? Dapat ikaw siguro yung ipalit dyan eh. Ha? Mamaya ka lang sa akin, matanda ka. Hindi na nagagamot, di ano. Mga ganyan. Wala kaming paki sa'yo, tay. Yung paki namin dyan, yung tinutulungan ni Daddy Frankie. Lumayas ka dyan. Hindi naman ikaw yung kailangan dyan eh. Ano bang balak nyo sa asawa ko? Tinignan lang po namin kasi nga po, may nag-message po sa amin, humingi sila ng tulong. Ako po si Daddy Frankie po, kami po yung mga tumutulong sa mga taong may kapansanan. Gumagawa kami ng paraan paano maipagamot. Ganyan ang ginawa nila kasi noon ako ang pinapagamot mo buwan-buwan yan. Eh wala nga kaming paki, pinapagamot mo buwan-buwan eh. Bakit nandyan? Ay, alam mo, inaan ko nga to. Nagigigil ako eh. Ayan. Yung puso ko medyo tumataas eh, no? Tumataas yung... Dagupan. Kaya nga po, ano po nangyari, bakit nagkaganyan po siya? Ikinulong nila dito, hindi naman... Sabi po kasi ni Ate Tay, ikinulong nila kasi nagwawala, kumbaga wala siya sa sarili. Bakit kinuha nila sa akin, tanan doon sa bahay, ako ang nagpapagamot, ako ang halalan ako. Ano pong ibig yung sabihin, Tay? Sana noon, hindi na... Siya daw kasi nagpapagamot. So, Daddy Frankie, mukhang halata na, nagpaparinig na to na... halata naman eh, na pag may bigay na pera sa kanya. Kasi siya daw nagpapagamot. Granada tayo, gusto mo bigyan kita? Ha? Utang ina mo ka? Binigyan ka na sa akin. Ano po? Dapat? Binigyan na sa akin sana dahil ako naman ang asawa niya. Opo. Ano daw? Dapat sana noon, hindi na binigyan ka na sa akin. Ano po? Dapat? Binigyan na sa akin sana dahil ako naman ang asawa niya. Opo. Ako nagpapagamot talaga. Pasensya na kayo, Tay, ha? Pagdating sa usapin ninyo dyan, wala po kami, hindi kami kasali. Kumbaga kaya lang kami nagpunta dito. Anong balak niyo ba dito sa asawa ko na kuhan? Tay, makinig ka muna, Tay. Pagdating sa, kasi naramdaman ko parang mayroon yata kayo hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni ate at saka sa inyo. Pagdating po sa usapin na yon, labas po kami dyan. Kaya lang po kami napunta dito, gusto namin siyang tulungan. Okay lang, salamat naman pag tutulungan niyo, pero dito lang siya o kukunin niyo. Depende pa po yun, Tay. Depende pa po sa Kayo ang, kung anong balak niyo, gagamutin niyo, tutulungan niyo siya, okay lang. Opo. Yun nga po yung reason bakit nandito kami. Okay lang po ba sa inyo? Oo, okay lang. Salamat po. May anak po ba kayo, Tay? Wala, hindi nga siya naganak eh. Hindi kayo nagkaroon ng anak. Ako sa unang asawa ko, ang dami ko anak. Sa una nyo asawa. So, ibig sabihin, pangalawang asawa nyo po siya. Wala na akong asawa noon eh. Nabalo na kayo bago nyo siya asawahin. Oo. Pero wala pa siyang problema nung nagsama kayo. Wala pa noon. Meron pa unti-unti na noon, pero ngayon, grabe oh. Opo. Magulong kausap na matandang ito. Ay, naku po. Hindi naman kasi yan yung pinunta ni Daddy Frankie dyan eh. Hindi ikaw. Yung asawa mo, pero sana pag tinatanong ka, sumagot ka na maayos. Nakakainit ka ng itlog eh.
Po, wala na po siyang alam, tay. Pag kinausap mo siya, tay, makikilala ka pa po niya? Uy, Janice, ini. Kabak mo ni Kuno. Kayo, Kausapin mo nga, tay, kung makikilala ka niya. Pero malinis ito, ano, hindi siya dumudumi sa, ano, sa kung saan-saan. Malinis naman eh. At halatang pinapalitan po ng damit. Di katulad kay Oliver, pinabayaan talaga, no. Ito talagang may nag-asikaso talaga. Diba? ni kabak mo ni Kuno. Dipagay. Dipagay. Dipag. Coba ni. Uy. Ano to? Coba ni. Uy. Ba't kinano yun ng ulo? Ano sa tingin nyo dito mga pre? Anong reaction nyo dito? Kuno. Anong reaction nyo dyan? Parang, hoy, tapos, parang binatukan ba? Coba ni. Uy. Oh, walang respeto sa asawa, no? Walang respeto itong matandang ito. Nakaka-buisit talaga, sa totoo lang. Dipa Kuno, siga. Ate, pakitawag nga si ate, yung nag-aalaga. Nagalaga, tandito lang kinukulong yun. Ate, ito po. So, ate, babalik ako dito kung anong mapagdesisyonan ng aking team. Pero sa ngayon, mag-iiwan po ako ng pera para sa kanya po, ano? Ito na, usapang pera na to. Mas may tiwala pa ako dito sa naka-green kumpara dito sa matandang kulangot na to. Para pangkain. Kanino po ibibigay, ate? Una lang po kasi ako po nagpapakain sa kanya. Kayo ang nagpapakain. Nilulutuan ko siya. Kayo ang nagluluto. Salamat sa iyo, ate. Napakabuti ng iyong puso, ano? Huwag mo siyang pababayaan. May pag-asa pa, basta wag lang natin sukuan. Pero kung pababayaan natin siyang ganyan, wala nang mangyayari. Papayat lang siya ng papayat. Ano po? So, hanggat wala pa akong schedule, ate, hindi pa tayo nakakagawa ng schedule, hintayin nyo lang yung balik ko dito. Habang naghihintay ng schedule, mag-iwan ako ng pangkain niya, ano? Okay. Nakakaawa kasi si atin na ganyan lang na Saka syempre, hindi naman pwedeng paliguan yan nila Daddy Frankie or kung ano ba. Kasi syempre lalaki sila eh. At babae naman yun. At kailangan magpapaligo din dyan. Babae, kapwa babae po. Yun po yun. Pero sa tingin ko malinis naman yan. Pinapaliguan naman ni naka-green. Diba? higa sa simento, walang saplot. Sana laging ganyan. Hindi, ang kuhan, dapat meron din sa akin, di ako ang nagbibili. Pukinang ina mo ka! Tarantado ka! Putang ina mo! Ha? Putang ina mo! Putang ina mo ka! Matanda ka! Kung may kontak lang ako sa'yo, tatawagan kita. Pukinang ina mo ka! Ha? Dapat meron din sa'yo. Putang ina mo! Naku, nagigigil talaga ako eh, no? Nakakagigil. Sa totoo lang. Ha? Binatukan mo yung matanda kanina tapos gusto mo may share ka pa? Hayop ka? Hayop ka, putang ina mo ka! Bobo ka! Grabe, nakakapanggigil. Nabubuisit ako eh. Dapat meron din daw siya. Bakit? May sira ka ba sa utak? Ha? Pwede? Bigyan kang pera, ipalit ka dyan sa kulungan. Pukin ang ina mo ka. Buisit ka. Tarantado ka, hindi ka yung tinutulungan dyan. Lumayas ka dyan. Pagkain niya, kung nagkukuha dyan, kung nagbibigay ng pagkain niya, may mga kuhan, kung naglalagay dito, dapat bigyan niya, hindi sila, dapat kahit na hatiin namin, pwede. Ako na lang. Hatiin daw nila. Kung tumatagos lang tong kamay ko dyan sa screen, black eye ka na ba? Kasi ako nagpapakain ng umaga. Umaga na, kung nag-alaga ng gamot sa kanya, kung nagpapagamot, ako nagkukuha sa kanya, kami ang nagsasama dati. Kayo ang nagsasama dati. Ako ang gumagamot dyan, nagpapagamot, ako ang nagagastos. Hindi sila. Tay, gaya po ng aking sinabi, kasal po sila. Pero wala sila anak. Ilan? Dapat, kung magbigay kayo, bigyan nyo din ako, kasi ako ang nagagastos dito.
Daddy Frankie, nanggigigil ako dito. Sana next time kung pupunta kayo dyan, isama nyo nga ako dyan. Isama nyo nga po ako dyan. Kung babalik kayo dito sa tinulungan nyo. Kasi nanggigigil. Riltukin ko lang yung matanda. Ha? Hindi ko po yan lalambingin. Riltukin ko po talaga. Oo. Kung babalik po kayo dyan, samahan ko na lang po kayo. Kasi ako'y habang nagbibigay ako ng reaksyon, nabubuisit ako eh. 'Di ba? Oh, pero pag ako'y nakasama diyan, real talk po talaga sasabihin ko sa pagmumukha niya. May sakit ka po ba? Bakit nanghihingi ka? Para po yan sa sa misis mo. Bakit ka manghihingi? Ang pera na to, hindi para sa'yo. Para doon sa nawala na sa isipan. 'Di ba? Naku po, nagigigil talaga ako. Susuporta ng kuwan. Kakainin niya kung bumibili dyan. Sa labas. Sinusuporta ko. Lagi niyo po pinupuntahan yung asawa niyo? Oo. Saka ako ang nagpapagamot dyan. No? Ako ang dati, ako ang lahat. Ulit-ulit, parang sirang plakang puta. Palagay ko tay, gaya ng sinabi mo, kasal kayo at asawa niyo, natural lang po na kayo ang magpagamot kasi kayo ang asawa. Sinasabi niya naman kasi kung ako ang Ako sinusuporta na ko lang naman. bigyan nyo. Ako ang kasama niya dito. Sinusuporta Ako ang niya. nag-alaga. At dapat bayan sa akin dahil ako ang susuporta rin. Tay, yung pera po kasi na ito, hindi po mapupunta kung kanino man po. Itong perang ibibigay ko para sa kanya po. Asawa nga niya ako ang nagsusuporta rin dyan ng mga gamot Hindi suportahan mo ng gamot. Diba, magtrabaho ka, putang ina mo ka. Magtrabaho ka. Suportahan mo. Bakit ba ipaghati ka? Dapat meron sa akin. Pero tay, Hindi lang. ayaw ko pong manghimasok sa problema nyo. Gaya ng sinabi ko kanina, napapansin ko na may problema. Pero yung pasyente po, nandito po sa Saan? pamamahay po nila. Araw-araw naman ako pupunta dito. Nagsusuporta ng kakainin niya. Binibigyan ko siya. Paano to mga kababayan, mga kabarangay? Meron din akong ibigay niya sa akin. Kaya na yung sa akin, mga Para saan po yung pera na ibibigay ko sa sa inyo? kanya. Oh, ay para sa kanya na lang sa nag-aalaga, sa naka-green. Magsisinungaling ka pa baka pang inom mo lang yung hayop ka. Utang ina mo. Bakit kung kay nanay na lang kasi siya yung nadatnan namin dito at nandito sa pamamahay nila. Ako naman ang mas lalaging nagsusuporta dyan. Sige tay, hayaan nyo po. Sunod na balik ko, ako naman magbibigay sa inyo. Ano po? Sa ngayon, Hingi ako ng kunti lang. Sige, bigyan niyo ako ng kunti ng tay, yung perang ibibigay ko po kasi hindi mapupunta kung kani-kanino lang. Ang perang ito para po sa pasyente natin. Ako pa ang bumibili ng gamot niyan Oh. Pero sa ngayon tay, ilang buwan, 2 taon na sa nakikita ko wala na siyang iniinom na gamot. Iniinom ng gamot. May napapainom pa ba na gamot tay? Pinagamot. Wala na po. Wala na po nang kinuha nila dito pero ako Wala na, diyan pa lang, sinungaling ka na. Oh, bisto ka na. Diyan, magmula noon. Sige tay, ganito na lang po tay ha. Hindi, hingi din ako ng kunti lang kaya na bigyan niyo ako ng Tay, para saan po yung hihingiin ninyo, guys? Isusuporta ko sa kanya. Bakit hindi na lang po dito dahil siya po ang nag-aalaga? Dito naman po siya nakatira. Nag-aalaga hindi kung nag-aalaga kung kailangan nag-ano. Ako ang laging papakain dyan. Kung sumusunod pa dapat yung papagamot ako. Hindi sila maano siya, ako lang. Po? Noon. Opo. Pero ngayon, Pinawi na namin kasi Bagay, nung bibigyan kung saan siya dinadala kaya ganyan ang nangyari sa kanya. parang napabaya. Noon, Hindi ganit. Opo. Bakit nagagamot yan? Hindi naman. Tapos napabayaan na. binawi na namin kasi. Binawi nyo sa kanya. Wala silang ginagawa. Buti pa tong hindi ka ano-ano. May concern po talaga. Diba? Buti pa to si ate may concern. Kumpara dito sa hinayupak na matandang ito. Ayun ako. Doon sa mga kapatid niya, nag-usap-usap kami na kunin na natin yung asawa niya kasi kahit gabi kung saan siya ginagala. Kaya Ginagala mo pala! Anong purpose? Bakit mo ginagala? Ay pinanlilimos mo? Posibleng ganun. Bakit ginagala? Baka may sira na rin tong itong lalaking ito kasi hindi na po normal yung sinasabi niya
Di ba? Hindi na po normal. Mukhang may sira na din po sa utak to. Ano, pinagawa. Paano iginagala ni sir? Paano Pag may patay siya, pupunta sila kahit anong oras. Dinadala niya. dinadala sa Hindi patay? mo pala pinagamot. Ginagala mo pala, kaya lalong lumala. Tapos ngayon magsisinungaling ka na pinagamot mo. Di ba? Oh, bistado na. Bakit? Nagsusugal sila. Nagsusugal. Ah! Okay, sige. Yan, kung pupunta, hindi ko dinadala yan. Kaya Sinungaling na naman. Ano ka, kung ako lang ang papagamit yan, mamulano, wala kang ginagawa, wala kang ginagawa. Kasi nag-usap na kami doon sa ano namin. Kinuha namin kasi kung saan siya pinapaano. Sabi, nag-usap-usap kayo doon sa mga kapatid ng asawa ko, kunin na natin at ako ang mag-aalaga sa kanya. Total, malakas din ako. Ako, manghingi po ako ng sorry sa inyo kung bakit ko namura tong hinayupak na to. Deserve naman eh. Deserve naman po. Nakapanggigil po. Talagang nakapanggigil. Ewan ko lang sa inyo kung nagigil kayo. Pero ako po sa nakikita ko, ano eh, yung parang yung galit ko, makyat sa utak ko eh. Diba? Kitang-kita nyo naman yung kabastusan. Nakatingin pa sa pera na hawak ni Daddy Frankie. Ang kapal na mukha. Sabi ko Ano po? sinasaktan niya pag Sinasaktan ni tatay to. Oo. O, kita naman kanina, binatukan pa yung matanda. Binatukan pa, di ba? Sus. Kaya kinuha namin sa kanya. Bakit? Nagulat ako ate kasi ito po yung ayaw ko. Opo. Yung may tutulungan kami tapos magkakaroon ng away. Oo. Ayaw po namin. Opo. Nagulat lang ako na biglang may sumulpot. Opo. Tapos gustong kunin yung perang ibibigay ko sa pasyente. Opo. Gaya po ng sinabi ko, yung perang ibibigay ko hindi para sa kanino man, Oo. para sa pasyente po. Kung sino nag-aalaga, kung sino yung nadatnan namin, doon namin ibibigay. Opo. Pero kung magkakaroon ng problema, may magagalit sa amin, ayaw po namin ng ganon. Opo. Di mag-usap na lang kaming dalawa, mama. Mm. Kasi ako ang nag-aalaga sa kanya. Kinuha ko kasi kung saan-saan siya ginagala. Oh, ginagala, nagsusugal, sinasaktan. Oh, anong oras na nakakauwi? So, ang tanong, nakakakain pa po ba ng tama? Diba? Yung sinabi po nung matanda kanina, na kulangot, i-reverse nyo lang po yun. Yun po yung totoo doon. Pinapagamot niya daw, pero i-reverse nyo, ibig sabihin hindi. Pinapakain niya daw, so ibig sabihin hindi. Diba? Sabi ko na lahat ng mga tao, kunin mo na Juan kasi yung si Janice sabing ganon, kahit saan nakikita namin, hindi siya kahit anong oras sila natutulog. Kahit ganyan sitwasyon niya, Opo. kawawa naman. Tapos bakit mo nasabing sinasaktan siya? Noon yung hindi pa siya hindi pa namin nakuha. Oo. Eh kanina nga binatukan eh. Kaya nga lang mahina, ganyan, pero batok pa rin 'yun. Bastos, 'di ba? Oh. Walang pagmamahal sa kanyang partner. Kahit sana nagkaganon, dapat yung pagmamahal mo nandun pa rin. 'Di ba? Nag-aaway silang dalawa. Kaya kahit kinukuha ko doon sa bahay nila. Ayaw niyang ibigay. Sabi ko, kukunin ko kasi sinasaktan mo siya. Ayun, maliwanag. Mas maniniwala po ako sa matino kumpara sa loko-loko matanda. Diba? Sige ate, gaya ng aking sinabi, ayusin mo na lang. Mag-usap-usap kayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Gawin mo na lang muna habang iniintay ko yung schedule. Check ko yung schedule namin. Magpapa-schedule din ako sa bahay pagamutan kung anong pwedeng gawin, no? Itong pera para sa pusa kanya. Siyempre, dahil ikaw nag-aalaga, pahala na po kayo. Opo. No? Thank you po. O, ang kamay mo ate. 1, 2. Sigurado ko na yung matanda, nakatitig yan. Kaya putang ina, binigay na yung pera. Asa na yung share ko? Mamaya pupuntahan ko yan. Kukunin ko yung share ko. Diba?
Ay, nako talaga ng mga kamag-anak na, ay, hindi man kamag-anak. Ano mo pa mismo? Partner mo na mukhang barya. Diba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Maraming salamat po. Ba't ka umiiyak? Wala. Siyempre, malaking tulong na rin po yan sa yung pangangailangan ng matanda, di ba? Kasi napaya ako kasi nakita niyo po si Janice na ganyan. Kawawa yung kapatid natin. May pag-asa pa po. Huwag lang natin sukuan. Opo. Ipag-pray lang natin. Opo. Lagi lang tayo magtitiwala kay God, no? Opo. Habang may buhay, may pag-asa. Oh, thank you Malakas po. pa yan. May pag-asa pa. Paggamot lang natin. Okay? Opo, thank So, you po. makaasa sana ako sa iyo, ate, na pagdating ng oras, panahon na dadalhin natin is nandyan ka pa rin. Opo. No? Kasi kailangan namin isa sa kapamilya. Opo. Hindi po pwedeng kami lang. Oh. No? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, inyo pong nasaksihan po kung ano yung mga pangyayari. Bigyan niyo po ako ng opinion, idea, kung anong pwede pang gagawin. Eto, magbibigay ako ng opinion para sa akin. Kung meron mang ibibigay na pera, dapat mapupunta lang dyan. Hindi doon sa hayop na matandang yun. Okay? Kasi nalaman na po natin na nagsusugal pala. Ang pangit naman, ang pera ni Daddy Frankie na pantulong mapupunta sa maling paraan, pansugal lang. Diba ang pangit? Oo, pansugal. Sana next time babalik si Daddy Frankie doon, wag pong magbibigay doon sa matandang yun. Hindi po natin kailangang konsintihin yung kanyang kalukuhan, kabastusan. Bastos eh. Kung naging okay sana siya, di baka mamaya bigyan ka pa ni Daddy Frankie, di ba? Kaya nga ng bastos, hindi po kailangan konsintihin yun. Kaya nga, sabi ko, kung malapit lang yan, gusto kong sumamat, gusto mong kausapin yung matanda. Diba? Hindi naman sa babastusin yung matanda, hindi. Pero, ritukin ko talaga yan. Oo. Nababastusan po ako sa totoo lang. Para mas safe ang lahat, para sa ikabubuti ng lahat. Kaya na aking Sana next time, ito pa yung suggestion ko, dahil medyo may nangyari ng ganyan, dumulog na siguro ang Team Daddy Frankie sa barangay. Sa barangay siguro para maayos po at walang gulo. Diba? Kasi pag ganyan, medyo magulo yung kulangot na lalaking yun, matandang yun. Diba? Mas maganda na dulog sa barangay para yung barangay sasama para clear, wala pong gulo. At ma-rescue po ng maayos yung babae. Diba? Madala ng maayos yung babae. Yung sinanay. Diba? Sabi mga kababayan, bawat pamilya or bawat problema na pinupuntahan namin, gusto ko maayos yung problema, hindi po para lumaki ang problema. Kaya kung may mga ganyang nangyayari na nagkakaroon sila ng sigalot o hindi pagkakaunawaan, ay minamabuti namin pag-usapin sila or mag-usap sila ng maayos para hindi madamay ang Team Daddy Frankie dahil isa lang po ang kagustuhan or nais ng inyong lingkod, makatulong kahit sa maliit na pamamaraan sa abot ng aking makakaya. Mga kababayan, mga kabarangay, bago ako magpaalam ng lubusan sa inyo, ako'y maglalambing. Kung nandyan ka pa nanonood sa puntong ito at nagustuhan mo ang programang ginagawa ng Team Daddy Frankie, mangyari lamang po. I-share natin ang video para mas makatulong pa tayo. Ay, suportahan po natin ang Team Daddy Frankie. Pag sinabing team kasi, marami po yan sila. Oo. Suportahan po natin. Siyempre, no, yung mga sponsors, ayan, shoutout po sa inyo, pasalamatan natin yan kasi sa bawat lakad po ni Daddy Frankie, sila po ay nagbibigay ng tulong kasi hindi naman po kakayanin ni Daddy Frankie kung mag-isa kasi lumalawak na po ang Team Daddy Frankie, no. So, marami na po silang tinutulungan. So, salamat din po sa mga sponsors. Siyempre, sa mga viewers na nanonood sa kanila, ayan, pasalamatan natin. And of course, sumusuporta din po sa ating channel, sa channel ng mga reactors. Maraming salamat din po. Ayan. At siyempre mga kababayan, ako'y magpapaalala po sa inyo, baka may mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe mga kababayan, wala pong bayad yan. At i-click na rin yung bell button para lagi pa kayong ma-update sa mga i-upload pa namin na video. Abangan nyo rin po kung ano ang mangyayari sa pag-uusap po nila dito. Naway pag-pray natin na maging maayos para maluwalhati na madala natin si ate sa pagamutan. At syempre mga kababayan, para lubusan ninyo makilala ang inyong lingkod,
may premiere po ako sa aking YouTube channel, 7:08 ng gabi. Maraming salamat. At syempre, supportahan nyo rin po ang aking paboritong asawa, si Aling Rochelle Vlog, mga kababayan. Ayan, support po natin Aling Rochelle Vlog. Kasi nagla-live din po si Aling Rochelle. May mga uploads. Mga upload din po kami doon. Abangan nyo at i-share nyo rin yung mga upload videos namin. Nang sa ganoon, mas makatulong pa tayo. Shoutout po sa ating mga kababayan OFW. Mag-iingat po kayo dyan. Ingatan nyo ang inyong mga sarili. Dahil alam ko po, napakahirap ng sitwasyon ng isang OFW. Kagaya na lang po na nangyari kay ate. Na pag-uwi daw po niya, doon na nagsimula. Isa na rin ang pagsimula ng kanyang problema. Kaya mga kababayan kong OFW, isa kayong hero sa amin. No? Mag-iingat po kayo. Ganon din sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta lagi kay Daddy Frankie. Mabuhay po tayong lahat at shout out po kay Purisa Joy Peñas at saka kay Manong Jo, kay Rose Gorgeous. Sila po ay nasa Houston, Texas. So, yun lang naman yung aking reaction dito mga pre. Suggestion ko lang, next time po, kasi magulo yung matandang yun eh. Siguro may barangay na, diba? Patulong sa barangay. Kung i-rescue na po yun nila Daddy Frankie. Okay, para maayos po. And then, syempre, diba? Dapat yung sasama po kina Daddy Frankie, yung naka-green pong babae. Hindi na po yung matanda, parang wala sa ayos. Wala sa tamang pag-iisip. Parang masira pa yung utak nun eh. Yung sa totoo lang. Parang masira pa yung utak nun, so mahirap. Diba? Mukhang yun pa yung baliw. Diba? So, yan, supportahan po natin mga pre. Ang Team Daddy Frankie. At syempre, yung mga reactors. Ayan sana po inyong suportahan. At yun, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nag-subscribe po sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Meron po tayong TikTok, may Facebook. Maraming salamat po. At syempre, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.